gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itim na usok na naman ang inilabas ng Sistine Chapel bago mag-alas 6 ng hapon oras sa Pilipinas. Ibig sabihin po niya wala pa rin napipiling bagong Santo Papa. Itim na usok din ang inilabas ng kapilya kasunod ng unang botohan na matiyagang inabangan ng maraming mananampalataya sa St. Peter's Square. Kaya ang paglabas ng puting usok mula sa Sistine Chapel, patuloy pa rin hinihintay. Ang mga update sa ikalawang araw ng Papal Conclave, tinutukan live ni Connie Sison. Connie. Yes, Mel, Emil, Vicky. 11:50 oras nga dito sa Roma at 5:50 p.m. oras naman dyan sa inyo sa Pilipinas. Muling nakita ng mga deboto dito sa St. Peter's Square ang itim na usok mula sa Sistine Chapel. At ibig sabihin yan, wala pa rin pong napipiling kapalit ang 133 na cardinal electors ni Pope Francis. At ang kinakailangan kasi nga ay 2/3 votes o 98 votes para maging 267 Supreme Pontiff yung Catholic Church po na papalit doon kay Pope Francis ang magiging Santo Papa. At sa ngayon, marami pa rin ang nag-aabang sa St. Peter's Square. Tulad pa rin ng nakita natin na kagabi, umaga kahapon hanggang gabi, ay marami pa rin nag-aabang sa hudyat na usok nagmumula sa Sistine Chapel. Eksaktong alas 9 ng gabi. Ayan, at nagpakita na ang usok na itim sa may bubungan o chimney ng Sistine Chapel. Wala pang Santo Papa na bago. Are you disappointed that it's black? I mean, we were expecting it. You're still coming back? Yes. Okay. Because for us, it's a once in a lifetime. Marami sa aking nakapanayam, unang beses lang na-experience ang pagpunta sa conclave. It's my actually first time watching this smoke. It's an historical event. Right now, the church has become so universal that even an African Christian would hope that the next pope would be from Africa. For us, very grateful to be here with my family in this magic moment. Masaya dahil nandito kami para suportahan si Cardinal Tagle. Maaga pa lang, pumwesto na ang karamihan sa mga deboto sa St. Peter's Square para siguruhing masisimulan nila ang conclave. Habang naghihintay ng usok, ilang beses na pumapalakpak ang mga nag-aabang sa hangarin na marinig sila ng mga bumobotong kardinal. Hindi na mahulugan ng karayom sa dami ng mga nandito ngayon na deboto, na Katoliko at nag-aabang na sa usok na ilalabas ng Sistine Chapel. Itim ba o puti? Ang iba, kanya-kanyang diskarte sa pagpapahinga sa St. Peter's Square. Kabilang sa kanila ang ilang Pinoy. Matagal po nag-aantay. Pero magtitiis pa din. Excited. Excited pa sa magiging results. Bago ang conclave ay inaabangan din syempre ang mismong pagpasok ng 133 cardinal electors sa Sistine Chapel. Ipinasilit din ng Vatican Media ang kanilang oath of perpetual secrecy o panunumpa na habang buhay na isisikreto ang mga magaganap sa conclave. Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei Evangelia. Matapos isa-isang manumpa ng mga cardinal ay binanggit na ng Master of Ceremonies na si Archbishop Diego Ravelli ang isa pang Latin phrase. Extra omnes. Ibig sabihin, lumabas na ang lahat maliban sa mga kasali sa conclave. Pagkatapos ay literal na ikinandado na sa kapilya ang mga kardinal. Kaya nga yung tinawag na conclave mula sa Latin phrase na cum clave na ibig sabihin ay with a key o ginamitan ng susi. Vicky, may dalawa po tayong inaabangan na round ng botohan ngayong araw na ito. At para doon sa gustong mag-abang nito dyan sa Pilipinas, 11:30 p.m. dyan ay yung makikita natin yung ikatlong round at maglalabas sila ng puting usok kung may napili na sila na Santo Papa na bago. No? Pero kung wala pa, itim muli ang ilalabas itong usok. At maghihintay muli tayo doon sa ika-4 na botohan na mangyayari by
1 a.m. dyan naman sa atin sa Pilipinas. Sa round na yan, tiyak na maglalabas na sila ng usok, puti. Kapag may napili na silang bagong Santo Papa at kapag wala pa, itim muli. At again, mauulit yung proseso bukas muli sa botohan. Ito lang isang trivia ay ang pinakamatagal na naging conclave ay umabot ng halos 3 taon noong 1271 sa panahon po yan ni Pope Gregory X. At ang pinakamaikli naman, Vicky, ay umabot lamang ng 10 oras sa panahon 1503 ni Pope Julius II naman yan. Vicky? Hintay-hintay na naman tayo mamaya. Maraming salamat sa iyo, Connie Sison.